love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Ay, kumusta mga kapatid? Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Ang ating video ngayon mga kapatid ay ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung ano mga requirements pag kayo po ay nag-apply ng inyong passport. Okay, disclaimer lang mga kapatid, ako po ay hindi taga DFA, ako po ay mag-share lang ng aking kaalaman or yung aking personal na experience. Lalong-lalo na po kung kayo po ay isang OFW na nandito sa Kuwait at magpa-process po kayo o kukuha po kayo ng inyong passport. So bago po kayo kumuha ng inyong passport, kailangan alamin nyo po kung ano po muna ang mga requirements na kailangan nyong dalhin, ang inyong gagawin, at ang magkano ba ang inyong babayaran. Okay mga kapatid, punta tayo sa website ng DFA. Lalagay natin sa description dyan sa baba yung link nito para diretso na kayo. Okay, click nyo na lang at dito nyo malalaman ang buong detalye. Mga kapatid, nandito na po tayo sa website ng DFA. Sa mga requirements po, lalong-lalo na doon sa mga bago pa lang kukuha, kayo po yung nasa unang listahan. Okay, kung kayo naman po ay magre-renew, nandito rin po yan. Pero unahin po muna natin doon sa mga bago pa lang po nang kukuha ng passport. Okay, click nyo lang po yung adult new. Okay, dito mga kapatid, ang unang-una is confirm online appointment. Kiklik nyo lang po yan. Pag may lalabas po dyan na isang page. Okay, gagawa po tayo niya ng next video natin kung paano po gumawa ng passport appointment. Pangalawa po sa listahan ay ang personal appearance, yung kayo po ay pupunta na mismo doon sa lugar. Okay, lalo na po dito sa Kuwait. Okay, pangatlo po ay yung accomplished application form. Alright, at ang pang-apat po ay yung original photocopy of Philippine Statistic Authority o yung inyong pong birth certificate na nanggagaling po sa NSO. Okay, and then kapag kayo po ay married na babae who are using their spouse last name, ito po yung mga nakapag-asawa na at nagamit nyo na yung apelyido ng inyong asawa, magpe-present po kayo ng photocopy ng authenticated po na inyong marriage contract. Okay, or report of marriage. Tapos kung local register copy, if PSA birth certificate is no clear or cannot be read. Yung sa mga malalabo po, so kailangan nyo po magpe-present ng local registrar copy. Okay, doon sa mga inyong mga lungsod na manggagaling. Okay. Panglima po, any following acceptable IDs with one photocopy. For the list, i-click po na natin ito. Okay, click nyo yan para malaman po natin kung ano po ang mga requirements, ano mga ID ang kailangan. Okay, ito po yung mga hahanda nyo mga kapatid. Social Security System or SSS. Meron din po kayong Government Service Insurance System. Ito po yung GSIS, Unified Multi-Purpose Identification, o ito yung tinatawag na UMID. Or meron din po kayong driver license, pwede din po yon. Pwede rin po ang PRC ID, Philippine Identification ID. Ito yung bago mga kapatid. Okay, mga kapatid, ay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Okay, e-card, pwede din po yon. Or Commission on Election, yung Voters ID. Okay, so scroll down pa natin. Yan. So marami pang iba mga kapatid na pwede nyong dalhin mga ID. Dito naman tayo mga kapatid sa mga supporting documents. So late register, birth certificate. Doon sa mga na late register na katulad ko, if birth certificate was registered at least 10 years ago, application will be treated as regular application and no additional supporting documents will be required. Ayan. If birth certificate was registered less than 10 years ago, applicant must be submit IDs the predate that the last registration or current IDs with NBI clearance. Kapatid, punta naman tayo sa mga magre-renew ng 18 years old pataas. Una pa rin po sa listahan ay yung inyong appointment. Pangalawa ay yung accomplished application form na inyong ipiprint yan pagkatapos nyo pong mag-set ng inyong appointment. Pangatlo, yung personal appearance. Kayo po ay pupunta doon sa mismong site kung saan nyo gustong magpa-appointment.
kung anong lugar ang ibig ko pong sabihin. Tapos kailangan po pang-apat yung inyong e-passport, yung dati nyo pong, yung lumang nyo pong passport. At ang pang-lima, original PSA authenticated documents that will support the change of name. Kung kayo po ay halimbawa, kayo po ay nag-asawa na at gusto nyo pong palitan na ang inyong passport. Halimbawa, ito nga, marriage contract. Pangalawa, annotated birth certificate. Pangatlo, annotated marriage contract to show annulment, divorce, court ordered instruction. At ang pang-apat ay death certificate of spouse. Kung kayo po ay nabiyuda na at gusto nyo magpalit na kung gamitin na po ninyo ang inyong pagkadalagang apelyido, ayan, dalhin nyo po yung death certificate ng inyong dating asawa. Mga kapatid, yun po yung inyong mga lahat na ipiprefer. Ngayon mga kapatid, scroll down natin. Malalaman nyo rin dito kung magkano ang inyong babayaran. Okay. So, sa inyong nakikita mga kapatid, nandyan magkano ang inyong babayaran. Ang website na to mga kapatid, marami may tutulong sa inyo bago kayo magpumunta doon sa inyong lugar kung saan kayo magpapa-renew ng inyong passport. Basahin nyo to mga kapatid, napakarami kayong matutunan dito. Okay? So, punta naman tayo mga kapatid ngayon sa mga minor. Okay? Mga minors ng below 18. Okay mga kapatid, sa aking experience dito sa Kuwait, kasi nga ako ay may baby dito, nung nagpa-renew kami ng passport ng aking baby, ang ina-allowed lang nila mga kapatid na kumuha, mag-process ng documents ng kanilang mga anak or ng inyong mga anak is yung mother lang. Okay, so yung tatay, kaliwali. Ibig ko pong sabihin, taga-suporta lang kayo mga kapatid. Walang alam kung ano ang purpose nun. Pero syempre, dito nga mga kapatid sa abroad, syempre, minsan yung schedule talaga hindi nagtutugma. Pero pwede nyo na rin sigurong pakiusapan yung kung pupunta kayo dito sa ating embahada, kung kayo po ay kukuha or kung i-allowed naman kayo mga kapatid, yung sa mga tatay. Pero sa mga nanay, walang problema. Okay mga kapatid, punta tayo dito sa mga minors. So, ito yung below 18. Okay? So, click nyo yan. Yung sa mga bago pa lang. Ayan, natching yung aking baby. Okay. So, ang una sa listahan dito, confirm online appointment to schedule online appointment. Ayan, lalagay natin pa rin sa description niya sa baba. Pangalawa, ang accomplished form. Ito nga yung kayo po ay nagpa-appointment na. Yes? I'm sneezing. Okay. No problem. Sorry. Ayan yung ating baby ng ulit. Ayan, so yung number 3, personal appearance of minor applicants. So, kailangan nyo pong dalhin yung inyong mga anak. Yan, para po sa personal appearance. Kasi po, pipicturan po yung inyong anak dito. Okay? And, pang-apat is Philippine Statistic Authority o ang kanilang birth certificate. Kailangan nyo po ng birth certificate mga kapatid. And then, sa local register copy may be required if yung birth certificate is not clear or cannot be read. Okay, doon sa mga malalabo po ang birth certificate ay hindi mabasa ng mabuti, kailangan nyo po magdala ng local register copy. Okay, doon sa manggagaling sa inyong lungsod. And then, pang-lima po ay yung marriage certificate is required if only one parent is accompanying the child. Okay, so kailangan ng marriage certificate kung ang inyong anak ay mag-isa lang nyo lang dadalhin. Ito po yung mga kapatid ito po yung sa mga bagong applicants pa lang ang ating pinag-uusapan dito. Ito po kasi may nakalagay dito sa baba. If parents are unmarried, a special power of attorney executed by the mother will be required if she is not accompanying the child. Okay, so kailangan nyo dito ng SPA mga kapatid, o special power of attorney. Tapos, meron pa dito, special power of attorney is executed abroad. It must be authenticated by the Philippine Embassy or Consulate. Number 6 mga kapatid, passport or valid government issued ID of either parents with one photocopy. Ayan. So, kailangan natin dito mga kapatid ng passport copy ninyo, mag-asawa. Okay? Or kahit anong valid ID. Ayan, i-click nyo lang lahat yan mga kapatid. Tapos, number 7 is school ID. Additional documents or requirements mga kapatid
click nyo lang ito mga kapatid. Okay? Sa bandang baba. Kasi dito nyo malalaman kung magkano ang inyong babayaran. Okay? And then punta naman tayo sa mga kapatid sa mga magre-renew po ng passport ng kanilang mga baby. Okay. Dito mga kapatid, sa renewal, yung experience ko, dito kasi kami sa Kuwait mga kapatid. Una dito sa listahan mga kapatid is, syempre, magseset pa rin kayo ng appointment. Okay. Pangalawa is yung inyong appointment na natapos, ipiprint nyo po ulit. At syempre, pangatlo, yung appearance ng inyong anak, dadalhin nyo sa embassy or sa DFA natin sa Pilipinas. Okay. And then, pang-apat, kailangan dito ng lumang photocopy ng data page ng dating passport ng inyong anak. Marriage certificate is required if only one parent is accompanying the child. Okay, so yun pa rin. Kailangan nyo pa rin magdala ng marriage certificate nyo mga kapatid. Yan, kung nandito kayo sa Kuwait mga kapatid, don't forget na dalhin lahat ng inyong requirements. Magpa-xerox na po kayo ng mga extra requirements na kailangan nyo. And then, syempre, yung original and photocopy of proof of affiliation and guardianship. Okay, passport, valid issued ID, parents with one photocopy. Ayan. Sa mga listahan po ng mga requirements or mga ID, click nyo lang po ito. Lahat po yan lalabas dyan. Tapos pang-walo is school ID. Kung magkano ang babayaran mga kapatid, scroll down nyo lang lahat yan. So hanggang dito na lang muna ang ating video. I hope na nakatulong mga kapatid kahit papaano at nalinawan po kayo. So don't forget mga kapatid to subscribe dito sa ating YouTube channel. Gumagawa po akong mga ganitong video. So sana nakatulong at pwede nyo na rin i-share mga kapatid para po mas makatulong sa iba. So maraming salamat po and God bless po. Ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye! Peace.